mahilig po sa hip-hop or rap, akin pong i-analyze ang lyrics po ng ating paboritong membro. Isa sa mga paborito, okay? Si Pablo po ang leader po ng SB19. At ito po yung kanyang latest po na single, debut po niya, na sarili niyang song. Ito po ang La Luna. So yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ng Usap-Usap University. Intro! Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Magandang araw po sa inyo. At tama po ang inyong narinig. At this will be our first episode actually for in quite a while. At hindi po ako usually nagbibigay ng analysis ng lyrics ng isang kanta. Pero dahil katulad po ng sinabi ko, ako po ay isang long-term supporter po ng SB19 at ng P-pop. At para sa akin, ito ay dapat nating suportahan bilang Pilipino at suportahan ang tunay na talento. So, speaking of tunay na talento, heto nga po ang leader po ng SB19 na si Pablo, dating kilala sa pangalang Sejun. So, atin pong papanoorin sabay-sabay ang kanya pong music video ng La Luna at aking ibibigay sa inyo ang aking perspective, ang aking mga insights patungkol po sa mga lyrics dahil isa po akong manunulat at mahilig po din po ako sa hip-hop. So sabay-sabay po nating panoorin dito and let's go! Very cinematic, ano? Oh! Alright, okay. That was a good one. Hindi ako nag-expect na it would be quite dark. Kasi makikita mo naman sa cinematography, sa choice ng kulay ng video, it's ibahagi based on what I have noticed sa mga kumbaga poetic device na ginamit nga ni Pablo. So tingnan natin yung lyrics mga ka-U3. I'll show with you here. This is, wait a minute. Okay. So hopefully you can see my screen now. Palakihin natin, ano. So, tingnan natin yung lyrics niya. First, we have to understand yung sino yung nagsasalita dito. It could be, of course, Pablo because that's him. He wrote this song, so we can assume that it is him. Marami sa mga poets, maliban sa sinasabi nila yung kanilang sariling perspective, it could also mean parang nagiging representative sila o yung mga poets, yung mga writers, yung mga hip-hop artist ng feeling at experience din ng iba. So, palagi ko, what Pablo is saying here is not just on his own, no? Pero it's something that other people could relate to. So, yun ang nakita ko dito. Kasi una, marami tayong mga kababayan na actually, bawat isa, merong parang mga bars, may mga rehas na kumukulong sa atin. In fact, you could see here sa persona ng nagsasalita sa rap na ito na meron siyang shackles, meron siyang kadena, no? And he says here, it means that he is home. So in short, ang tao na ito, or kung si Pablo man ito, siya ay nakakulong, nanggaling sa wala. Yun yung mga parts ng lyrics niya kanina na na-observe ko. Meron siyang past na kanyang iniinda. So, part nga ng, kumbaga, imagery na gusto niyang ipakita sa atin na nakakulong. Pero, look at, here, sa verse 1, sinabi niya na pray and then pray. I like this line. Kasi parang, kumbaga, double meaning yung pray, no? And these two words sound exactly the same. Pero pray, as in manalangin, and pray na kung saan umatake, no? Aatakihin yung mga prey na ginagawa ng isang predator, ano? So, yung nandito sa ating lyrics ngayon, nilagyan ko ng highlight yung mga linya na para sa akin medyo interesting and it really caught my attention. So, sabi niya dito, in English, don't invade my space because if you do, then I'll leave you. Like what you're doing, not okay. So, ito parang ako personally, yung dating ng lyrics na to sa akin, merong trust issues kumbaga. It could be a visitor, sinabi dito visitor, or a friend, What he wants, this person, it could be Pablo, or it could be a person na nakakulong sa kanyang hawla, hindi pa lumabas ng kanyang comfort zone. So, wala siyang tiwala, no? Kasi sabi niya nga na kung mai-invade mo yung space ko,
kung yung aking pribadong espasyo sa sarili ko is makikisali ka, then I'll leave you like what you're doing. So, iiwanan ko yun. Katulad ng ginagawa mo din na pag-iwan. No? So, may nafe-feel ako dito na hindi balance or hindi nare-reciprocate na ibabalik yung kanyang ginawang maaring kabutihan o kagandahang loob na hindi na ibabalik sa kanya. So, merong issues dito on trust, kind of sense of betrayal. Verse 2 naman, sinasabi niya dito, siguro nga, panahon na para ako'y magising. Harapin at yakapin tunay na ako'y maging. So, etong line na to, first of all, gusto ko yung rhyme scheme dito. Ako'y magising, ako'y magiging. So, konting konting diferensya sa rhyme. Ang tawag dito, half rhyme. Or sa hip-hop, tinatawag namin ito, slant rhyme. So, almost the same yung sound. Meron lang isang consonant or it could be vowel as well na magkaiba. Isa lang talaga. So, ako'y magising, ako'y magiging. Okay? Itong konsepto ng harapin at yakapin ng tunay na ako, this is, of course, a recurring theme. Pabalik-balik na ito on being who you are. Yung parang ganun. Be true to yourself. Yun yung mensahe dito. Sa verse 2 na ito. Alamin ang mga bagay na makakaya kong gawin kapag ang takot at kinakatakutan ko'y ako rin. This reminds me of a quote by Roosevelt in the 1930s. Yun yung concept na kumbaga, yung fear. We are afraid parang of the fear itself. Parang we should fear itself. Parang ganun. So ito yung nangyari kay Pablo or sa ating bida ng story na ito. Na ang kinakatakutan niya ay ang kanyang sarili. So dalawa, no? Kapag ang takot at ang kinatatakutan ko'y ako rin. So dalawa. Takot siya sa takot mismo at ang kinatatakutan niya ay sarili niya rin. Okay? Dahil ang title ng song na ito ay La Luna, para sa akin, interesting na hindi pa so far na-mention sa first verse yung any reference sa buwan or sa luna. Luna is buwan kasi, no? Hanggat finally, we actually encounter this dito na sa part na ito, sa second verse. Ayan, nakita nyo na dito. Umagay di na darating, buwan ay laging nakatingin. Di na usong huling hiling, tara, simulan natin. Parang call to action ito na tinatawag. So, here, makikita natin, yung poetry dito is, ito, dito ko sa loob ng hawla ko, dito ako sa loob ng rehas ko, I locked myself up, at kinakailangan niyang lumabas. At ito yung parang voice in his head, na simulan na natin, let's go. Hindi na darating yung umaga na hinihintay natin. And the moon, sabi dito, ay laging nakatingin. Interestingly, in the English translation sa video na ito, the moon sees. But for me, hindi lang sees but the moon is always looking down. Parang ganun, nakatingin sa'yo, mas nakafocus sa'yo. So, of course, yun ang isa sa mga problema when we try to understand yung translation na. Yun nga, sinasabi nga natin na maraming lost in translation. Kahit hindi ba, pag nanonood tayo ng K-drama or whatever, iba yung magiging appreciation natin once we really speak the language. So, that's why I made a point na i-mention ito dahil para ma-educate yung mga kapwa ko na 18 at kapwa ko rin na mahilig din sa hip-hop at sa poetry. So yung bridge dito, English na, that was a nice proposal, but I'm trying to avoid trouble. I'll admit keeping myself to myself isn't ideal. Should I really go out there? Itong part naman ng bridge na ito, para sa akin, this is about self-doubt. So, self-doubt dahil meron ng karanasan na hindi maganda yung speaker dito. Paano ko nasabi? Kasi, should I really go out there? Dapat bang lalabas ako? Dapat bang ipakita ko yung kakayanan ko? Maging healthy. Para sa akin, itong healthy dito is mental health. Kinakailangan kong maging mentally healthy and para sa kanya, klaro na the whole world is unfair. Okay. Verse 2 tayo. I've been living all my life right behind these bars. Take note, right behind these bars, bumabalik tayo dito sa first verse ng Shackles. Yung pagiging nakakulong. Ayan. So, marami yung references dito ni Pablo about sa pagiging kulong. And makikita nyo naman yun mismo sa, of course, sa music video itself. Na
siya nga ay nakagapos. Yun yung konsepto ng nakagapos, nakatali, nakabind. So, para sa akin, magandang imagery yun. And of course, later, I'll tell you what I think La Luna really means. Pero dito muna tayo sa bridge. So, pagkatapos ng bridge, of course, sabi niya na whole world unfair. This is pain. This is pain na he felt. Bleed the knife cut through. I like this imagery, of course. This is fairly common for emo lyricism. So para sa akin, dahil nga si Pablo ay nasa bagong henerasyon. Actually, medyo matanda ako kay Pablo, obviously. Masasabi ko na may epekto sa kanya or naka-apekto sa kanya yung emo music kasi itong ganitong style ng pagsusulat, emo style to, no, ng lyricismo. Yung scars, knife, bleed. So medyo uso yan nung early 2000s. So makikita natin na he really makes this video or at least this song emotional. So talagang may talagang lalim, ano, na pain, na deep pain. Kasi yung mga words na ginagamit like scars, malalim ito. Sugat, dugo, okay, peklat, ayan. Pero interestingly, may pahapyaw na atake sa kalaban, unlike your mind. So, in short, it's clear na this person, yung persona, yung tao na nagsasalita dito, he is hurt for a long time, working so hard, and then, merong mga tao, siya na hindi niya gusto. So, dahil, katulad nga ng sinabi natin kanina sa earlier verse, maybe this person felt betrayed. So, this reflects kung ano yung state of mind ni Pablo ngayon. It's highly possible na meron siyang karanasan na kung saan siya ay itinraidor, no? Nagtraidor sa kanya. So, yun ang pwede nating ma-infer dito sa linya na ito. Balik tayo sa verse 2. These are my lifelines. I like the assonance here. Yung assonance yung pag-uulit ng sound sa English. Sa hip-hop, marami yan. These are my lifelines, night time, net time. You know, lifetime, time, lifeline, timeline. So, yan. Dikit-dikit yung mga sounds na yan. So, assonance yung tawag dyan. Or, you know, in another way, we say alliteration. So, hella, grind, I. Grind, so life, lifeline. I'll die. My, time, life, time. Okay? So, I'll keep updating my timeline. So, whole dito, puro ito I, yung mga dominant na sounds sa verse 2. Yan, interesting yan sa akin. As a writer, as a hip-hop artist, this is something that we always repeat. Okay? Verse 3, wala nang maitatago pa, nagbukas na ang pulang kurtina. No, para sa akin, ang verse 3, dito nag-umpisa, no, sa gitna. So, the first part, hindi siya makalabas. Nag-iisip na lalabas. Pero in verse 3, take note of the past form, nagbukas na ang pulang kurtina. So, pulang kurtina. So, we opened the curtain. But interestingly, pulang kurtina. So, imagery ulit ng blood. Imagery ng teatro, di ba? Usually, it's a red curtain. So, di ba, the curtain falls, the curtain opens. So, nagbukas na. Simula na ng La Luna. Okay. Simula na ng buwan. Okay? Dugoy dadanak na sa mga kalulong mapanghusga. Take note. May kalaban siya di ba? Yung kalaban niya dito, unlike your mind, sabi niya, ikaw, ang katulad ng pag-isip mo, mababaw. Di ba? Nandito na naman yung kanyang kalaban. So, meron siyang pinapapatamaan dito. So, mamaya, let's try to answer kung sino ba to? Para ba kanino itong mga mensahe niya kapag sinasabi niya ng mga mapanghusga, yung utak na hindi malalim. So, tingnan natin. So, dito makikita mo, he's trying to release na, hindi na magtitimpe. No one will stop him. Hindi na siya ma-restrain, okay? Kahit pa sabihin na hindi na dapat itama ang mga mali, kasi nga mali. Kailan may respeto, di mabibili. Ako, personally, I like this part. This is parang, exposition, no? Pinapakita na talaga ano yung totoong gustong sabihin. Dahil kanina, parang intro pa yon. Dito, makikita natin, sabi dito, na, actually, sa English translation, even if the world, okay, says that you should not set right yung mga mali. Pero para sa kanya, the speaker, he believes na dapat itama ang mali. Kasabi niya, kasi nga mali. Dito, kasi nga mali. Okay? And then, kailan may respeto hindi mabibili. So para sa akin, this shows the dignity, yung parang integrity ni Pablo, ng tao na
ng tao na representative dito sa story na ito. Meron siyang vina-value na dignity. Hindi mabibili ang respeto. He values respect and dignity so much. So, maganda yan. Sa tanang buhay ko, ako'y naglakbay ng mag-isa. Mga paniniwala ko'y di nabasag ng iba. So, ito para sa akin, nagpapakita ito ng kanyang confidence sa kanyang sarili na kahit na ano pa ang nangyari sa kanyang buhay, mag-isa lang siya. Actually, sinabi niya nga dito in reference sa kaibigan, no? Di kailanman kailangan ng maraming kaibigan na sa kalagitnaan ng digmaan ay nawawala. Nakakalungkot yun. Kasi yung mga tao na inaasahan natin sa problema at emergency na nawawala, they are not really your real friends. Okay? So, yan. Gusto ko din yung parte na yan ng lyricism ni Pablo. Sinasabi niya rin dito na di ako tulad ng iba, hibang ka ba? So, ang sinasabi niya dito is, ang iba, iniisip na sila'y pag wala sila. Ano ibig sabihin nito? Ang iba, okay, iniisip nila na sila yung tao pag wala na yung ibang tao. Yung the real self without them. But for him, hindi siya katulad ng mga tao na nag-iisip na kinakailangan mo na mawala yung iba para malaman mo kung sino ka. Okay? Gusto ko din yung dagdag dito na parang comment. Hibang ka ba? I like that. I like that so much. Verse 4, galing sa wala ako'y namuhay sa walang humpay na pagkahig ng lupa. So, of course, sa atin, sa ating kasabihan, di ba, isang kahig, isang tuka. So, ito, talagang pagsisikap ito na mabuhay, na mag-survive. No? So, this is reflective of their past ng SB19 na meron silang mga desires na talagang nanggaling sa bottom. Alam natin yun. Kung 18 ka man, you can watch some videos on their background and you will notice na talagang nagsumikap at hindi sila makakarating sa kanilang success ngayon without hard work at yung talagang pagsusumikap nila na kumahig. Ano? So, balik tayo dito sa verse 4, di ininda ang nakalipas na hanggang sa di namalayan ang puso ay bato na. So here, I think ito yung para sa akin, nagpapakita ng change of heart. No? Change of heart dahil sa kasamaang palad, yung mga taong maraming bad experiences, yung kanilang puso ay tumigas na. Hindi na sila sing bait, hindi na sila sing lambot. Talagang natuto sila sa kanilang nakaraan. At sa kasamaang palad, dahil dito, yung kanilang perspective na sa mundo ay medyo negative na kaya naging pusong bato na sila. Kaya dahil doon, sabi ng persona dito, kaya kinulong ko ang sarili mag-isa at binigay ang natatanging susi na meron ako sa kanya. So, itong ako sa kanya, giving the key that opens up who I am with another person. So, para sa akin, ito ay reflective ng self-reflection ng tao na nagsasalita nga dito. Kung si Pablo man ito, it's like a split, no, yung ng kanyang persona. So makikita naman natin yan sa video mismo. Kung napansin niyo sa video, makikita niyo talaga doon na merong isa na character, yung nakaupo doon sa loob ng room, at yung isa naman parang dumidikta sa kanya, parang I will not say demon, but it's another persona kung sino tayo, parang yung dark side ng tao. So yun pinapakita yun ni Pablo sa music video mismo, ano? At sabi dito, at if he finds himself, so siya ay aalis. Siya ay luluwas sa lungga at magsisimula. Okay? I find it interesting sa English na translation ng closed caption ng video, ang lungga dito is prison, which is not exactly the same. I think lungga here would mean more like a cave or a hole, bahay ng daga. Yun, lungga. Outro, ito na. Para sa akin, ito na yung parang climax and makikita mo yung tunog ng strings ng orchestra music, cinematic, pa-increase, no, palakas ng palakas. Ito ang lalo na, hindi kita pipilitin na maniwala. Okay? Ang ngipin, mas nakikita kapag ito'y wala. I like this imagery. Makikita nyo rin na lalabas doon sa video na may mga parang kind of angry face, no, na mayroong pangil. So, totoo ito na sometimes we realize na wala na yung isang bagay kapag nawala na siya. Doon mo lang marirealize yung importance ng isang bagay kapag may mga nawala ng mga bagay. So, simula na ng lalo na, lamon ang di maniwala. Kayo magtago na, lalo lalo ka na. So, dito ako na na-realize kanina when I was watching yung lalo na, lalong lalo. When you say lalong lalo, it places importance, especially you. Yan, parang ganun na sinasabi ng lalo na, no? It's a play on words once again. Lalong lalo na at saka lalo na. So sinasabi dito, lamon ang di maniwala.
Um, kayo magtago na, lalong-lalo ka na. Okay, so let's look at the deeper meaning. And of course, we've been analyzing it. Pero para sa akin, ang lalo na ay parang signal. Parang ito ay signal sa lahat ng tao na parating na ako. Parating na si Pablo. Parating na ang SB19. Parating na ang bagong umpisa ng more success. Kasi interestingly, ang image dito ay isang parang halimaw, parang beast na gustong umatake. Lamon ang di maniwala. I will eat you all up. Mga ngipin, mga pangil, yun yung parang image din natin. Rah! Sabi niya dito. So, para sa akin, this is interesting dahil pinapakita niya yung angas na kung ano yung meron siya, na kitang-kita naman natin sa kanyang performance in the video. Ito ay, ang buwan ay nagsisignify na parating na at marami pang darating. Para sa akin, nagustuhan ko yung wordplay ng video na ito at ng whole na rap lyrics na gustong sabihin sa atin ni Pablo. Ito ay reflection din ng kanyang sarili na marami siyang pinagdaanan at pinapalabas niya dito sa kanyang obra na hindi kailanman dapat na magtago yung isang tao kapag meron siyang kakayanan. Kinakailangan niyang ipakita, kinakailangan niyang kumalas sa kanyang kadena, sa kanyang shackles, kung saan siya nakakulong. I like this song. I think masyadong insightful ito dahil pinapakita sa atin ni Pablo, ng writer na ito, na kinakailangan magtiwala ka sa iyong sarili. Kung gaano man kahirap, kinakailangan mong i-survive yan dahil wala nang ibang tutulong sa iyo. Sabi niya nga kanina, hindi kailangan ng maraming kaibigan. So I like this kasi nga yung perspective dito ng tao is yung realidad na marami sa ating mamimit na mga tao, gusto mo nating isipin na lahat sila ay mabuti. Ang katotohanan ay marami din tayong mga magiging kaaway, marami tayong magiging mamimit na mga tao na kumbaga akala mo ay tupa, kaya pala mga lobo na nakasuot lamang ng damit ng tupa, wolf in sheep's clothing. So, maganda ang mensahe para sa akin. Ito ay hudyat. Yung lalo na ay hudyat na marami pang mangyayari sa karera ni Pablo at ng SB19. Masaya ako na hindi siya natakot na magkaroon ng dark na imagery sa kanyang song. Kung iniisip ng iba na puro ballad songs lamang yung kayang gawin at kayang isulat ni Pablo, well, maling-mali ang lahat. And also, I like the bilingual messaging. Of course, may English at meron ding Tagalog sa lyrics ng Laluna. So, mga ka-18, medyo napahabang aking explanation. Ano yung kaya yung mga na-miss out ko dito sa aking analysis? So, kung meron kayong gustong idagdag sa anong ibig sabihin ng mga lyrics ng song na ito, so please comment down below kung ano yung masasabi nyo. Para sa akin, I really enjoyed it. Para sa akin, enjoyable yung song. Ang ganda, cinematic, madamdamin at medyo dark. Reminds me of some horrorcore na lyricism. But in the end, ang panalo dito, ang mga Pilipino dahil isa na namang magandang Philippine P-pop song ang ginawa ni Pablo para sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Subscribe po kayo para naman lumaki ang aking channel. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. It's been quite a while since the last time. And matagal na akong hindi nakagawa ng isang lyric analysis video. Ang dati natin, ang ginawa kong analysis was the video of Shanty Dope. Ang tagal na nun, mga years back. So maraming salamat po sa panonood. And please support mga ka-18. Isa din po akong 18. So kung gusto niyo yung ganitong analysis natin ng mga songs ng SB19 at ng ating pinuno ng mahalima na si Pablo, so comment lang po kayo. Maraming salamat po and see you guys next time in our next video. Peace! Bye-bye!